Filipino 5, Quarter 2, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pag-unawa sa napanood o nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsulat sa buod nito at pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pag-unawa sa napanood o nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsulat sa buod nito at pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipapakita mo ang pag-unawa sa napanood o nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsusulat ng buod nito at maisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng pangungusap. Ang isang nabasa o napanood na teksto ay masasabing naunawaan kung naibibigay ang buod nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng buod? Ang buod ay ang pagpapaikli ng anumang napanood o binasang akda o teksto. Paglalahad ito ng kaisipang taglay ng akda at hindi ito sinasamahan ng sariling pananaw o saloobin ukol sa akda. Dapat nakaayos ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng buod. Una, basahin o panooding mabuti ang akda upang maunawaan ang kaisipang taglay nito. Pangalawa, tukuyin ang pangunahing diwa o kaisipan. Pangatlo, isulat ang buod sa sariling pananalita at madaling unawain. At pang-apat, huwag ilalayo sa orihinal na akda ang diwa o estilo. Basahin at unawain ang sanaysay na ito, na may pamagat na Kanlurang Negros, Pagdiriwang ng Tamis ng Buhay. Ito'y mababasa sa Alab Filipino 5, mga pahina 102 hanggang 103. Ang Kanlurang Negros o Negros Occidental ay matatagpuan sa Kanlurang Visayas. Kilala ito bilang Sugar Bowl of the Philippines dahil asukal ang pangunahing produkto nito. Ngunit hindi lamang asukal ang maipagmamalaki ng mga taga roon. Mayaman ang kanilang bayan sa kultura, kasaysayan at likas na yaman. Para sa mahihilig sa kasaysayan at sining, naroon ang lungsod Silay. Tila bumabalik ka sa nakaraan kapag namasyal ka sa Silay dahil napanatili nito ang mga lumang bahay, kalsada at plaza. Ilan sa mga lumang bahay ay ginawang museo kagaya ng Balay Negrense at Balay Bernardino Halandoni na nagpapakita ng buhay noong panahon ng mga Espanyol at Amerikano. At ng Balay Hofileña na naglalaman ng antigong kagamitan at likhang sining ng mga kilalang pintor na Pilipino. Sa kalapit na lungsod Talisay, matatagpuan ang napakalaking mansyong ipinatayo ni Don Mariano Ledesma Lacson para sa kanyang asawa o mas kilala bilang The Ruins. Ipinasunog niya ito noong panahon ng digmaan upang hindi magamit ng mga sundalong Hapones bilang kuta. Nasa lungsod Victorias naman ang pinakamalaking kabyawan at taniman ng asukal. Sa kapilya ng Victorias matatagpuan ang kakaibang altar ng nagpapakita ng galit na Kristo na ipininta ni Alfonso Osorio. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Piliin ang letra ng tamang sagot tungkol sa sanaysay.
Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, sa aling bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang Kanlurang Negros? A. Luzon, B. Visayas, C. Mindanao, D. Kamaynilaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Visayas. Pangalawa, ang mansyon na ipinatayo ni Don Mariano Ledesma Lacson para sa kanyang asawa ay mas kilala sa tawag na A. Balay Negrense, B. Balay Hofilenya, C. Balay Bernardino Halandoni, D. The Ruins. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. The Ruins. Pangatlo, ayon sa artikulo, kung mahilig ka sa kasaysayan at sining, dapat ay mapuntahan mo ang lungsod na ito. A. Balay, B. Silay, C. Talisay, D. Victorias. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Silay. Pang-apat, anong impormasyon tungkol sa Kanlurang Negros ang mahahanap sa iyong binasa? A. Relihiyon, B. Pag-uugali ng mga tao, C. Magagandang tanawin, D. Mga yamang dagat. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Magagandang tanawin. Panglima, bakit tinawag na Sugar Bowl of the Philippines ang Kanlurang Negros? A. Asukal ang kanilang pangunahing produkto. B. Malalambing ang mga tao sa Kanlurang Negros. C. Mahilig sa matatamis na pagkain ng mga tao sa Kanlurang Negros. D. Asukal at iba pang matatamis na kakanin ang produkto ng Kanlurang Negros. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Asukal ang kanilang pangunahing produkto. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Sumulat ng isang talata tungkol sa lugar na iyong narating. Gamitin ang sumusunod na mga salita sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga salita ay malawak, malinis, payapa, mayaman, di malilimutan. Narito ang halimbawa ng aking talata. Isa ang lungsod ng Quezon Province sa di malilimutan kong pinuntahan. Payapa ang kapaligiran doon dahil hindi pa masyadong marami ang nakatira doon. Malinis ang bawat tahanan at mababait rin ang mga tao roon. Malalawak rin ang mga taniman ng palay at gulay. Mayaman rin ang lungsod na ito sa mga yamang tubig. Nais kong bumalik muli sa lugar na iyon, ang lungsod ng Quezon Province. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 3. Pakinggan ang kwentong Liwanag sa Dilim. Isulat ang buod nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Balikan muli natin ang kwentong Liwanag sa Dilim, ang kwento ni Rosel Ambubuyog. Ito ay mababasa sa Alab Filipino 5, mga pahina 74 hanggang 75. Si Maria Janet Rosel R. Ambubuyog ay ipinanganak noong 12 ng Enero 1980 sa Maynila. Anak siya ni na Jimmy F. Ambubuyog at Dina B. Rodriguez. Naging masaya at tahimik ang unang mga taon ng kanyang kabataan, kasama ang kanyang mga magulang at 3 kuya na sina Glenn, at Gary. Noong 6 na taong gulang si Rosel, nagkasakit siya at binigyan ng 4 na uri ng gamot. Bumuti ang kanyang pakiramdam, subalit pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagkasakit. Tinawag na Steven Johnson Syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na kanyang ininom, ang kanyang sakit. Dahil dito, nawala ang kanyang paningin. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor, subalit hindi na muling nakakita si Rosel.
Sa kabila nito, sinikap ni Rosel at ng kanyang mga magulang na maipagpatuloy ang dati niyang buhay. Umalis ang kanyang ama mula sa dati niyang trabaho upang tulungan si Rosel na muling matutuhan ang mga pang-araw-araw na gawain. Nakabalik siya sa pag-aaral at nagtapos bilang valedictorian ng paaralang elementarya ng Batino noong 1992 at sa paaralang sekundarya ng Ramon Magsaysay noong 1996. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa pamantasang Ateneo de Manila upang mag-aral ng matematika. Nagbunga ang pagsisikap ng buong pamilya dahil noong 2001, nagtapos si Rosel bilang valedictorian mula sa pamantasang Ateneo de Manila. Sa kanyang talumpati bilang valedictorian, pinasalamatan niya ang kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsilbing mga bituin sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos nito, nagpakadalubhasa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, isa na siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Nagagamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman para tulungan ang ibang taong katulad niya. Ngayon ay isulat naman natin ang buod ng liwanag sa dilim. Si Maria Janet Rosel R. Ambubuyog ay ipinanganak noong 12 ng Enero 1980 sa Maynila. Noong 6 na taong gulang siya ay nagkasakit siya na tinatawag na Stevens-Johnson syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na iniinom niya. Dahil dito ay nawala ang kanyang paningin at hindi na muling nakakita pa. Sa kabila nito, nagsikap si Rosel na makapag-aral at nakapagtapos bilang valedictorian sa kursong matematika sa Ateneo de Manila. Pagkatapos nito, ay nagpakadalubhasa pa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon ay isa na siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, puna ng patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang buod ay pagpapaikli ng anumang binasang akda o teksto. Kung gagawa ka ng buod ng isang kwento, ay hindi ko sasamahan ng aking sariling pananaw at saloobin na galing sa may akda. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!